So, purihin po ang Panginoon. At napakalaki po ng sabihin natin ng halaga, no, ng Christian education. So, sa buhay po ng bawat isang mananampalataya. So, ipinapaalala po nito sa atin ang kahalagahan ng patuloy na pagkatuto at pagkahubog sa pananampalataya. So, hindi po sapat na tayo ay sabihin natin nakakilala lamang, no, naging Kristiyano at sumasamba sa Diyos paminsan-minsan, no, nakaka-attend paminsan-minsan, hindi po sapat yun. Kailangan po natin ng patuloy na paglago, lumalago tayo, nahuhubog sa ating buhay espiritual. No? So, yung tema po natin sa maghapon ito, so mamaya po may mga gawain din tayo sa ating Christian education. So, growing in God's grace. No? Kung naaalala nyo yung tema nung PCS, no? So yun din po yun, no? Growing in God's grace, lumalago sa biyaya ng Diyos. So mga kapatid, tulad po ng isang bata na unti-unting lumalaki, natututo, ay tayo po dapat ay nauhubog ang ating spiritual na buhay. At ayon po sa ating tema, tayo po ay merong 4 na biyaya. No, 4 na paraan para tayo ay lumago sa ating buhay mananampalataya. Ito po yung pananalangin, sa kanyang pag-aaral ng salita, pagsamba at pagmamahalan. No, pagmamahalan sa isa't isa. So tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming Ama, muli po maraming salamat sa pribileyo na kami ay nakadakos sa lugaring ito upang magsama-samang magpuri sa inyo, makinig ng inyong mensahe at sa aming Panginoon. Tunay nga po na maraming salamat sa panibagong buhay na ibinigay niyo sa bawat isa. At samahan niyo kami, Panginoon, sa aming pakikinig, pag-aaral. Makita namin, Panginoon, ang kahalagahan ng inyong mensahe sa aming mga buhay na magdulot ito ng pagbabago sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, meron lamang tayong 4 na puntos, no, na pagbubulay-bulayan. Ito po mismo ang mensahe ng ating tema, no, ng ating Christian education. So actually, ito po ay ipinadala sa atin, no, galing sa Pilipinas, at ito po yung susundan natin sa umaga ito. So una, lumalago sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So brothers and sisters, how is your prayer life? Meron ba dito na nakakalimot manalangin? Be honest, be honest. Wala pong ano. Meron nakakalimot? Minsan po nakakalimot tayo. Sometimes, no, sa sobrang pagod, no, baka yung email, kinabukasan na yung email, nakatulugan na, no? O kaya naman, pagising sa umaga, ang unang hinahanap, cellphone. No. So sabi, hindi ko alam kung nakita niyo yung mga, minsan yung may mga Christian ano kasi doon sa Facebook, no? Minsan daw mas nauna pa talagang hanapin ang cellphone kesa manalangin, no? So minsan guilty din tayo dyan, no? Guilty tayong lahat dyan, no? So brothers and sisters, napakahalaga po ng pananalangin. Ang sabi po doon sa Pilipos, no, 4 verses 6 to 7, huwag mabalisa sa anumang bagay. Kung hindi hilingin ang anuman, ang lahat, sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. So brothers and sisters, yung paghingi po, minsan kasi our act of prayer, no, minsan kasi napapadalas yung panalangin natin pag may problema, napapadalas yung panalangin natin pag meron tayong hinihiling. No? Pero mga kapatid, ang pananalangin po ay hindi lamang sa ganung paraan. No? Hindi lamang tayo nagpe-pray kasi may problema, may kailangan, kung hindi. Kaya po tayo nag
nagpe-pray sa Diyos, nananalangin dahil ito po ay ang paraan natin ng pakikipagrelasyon sa Kanya. Paraan ng pakikipag-ugnayan. Sa pananalangin po, natututunan natin ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng pangangailangan at alalahanin. So brothers and sisters, habang tayo ay lumalago, habang tayo ay lumalalim sa pananampalataya, lalo pong umiiting din ang ating prayer life. Amen? Kasi, mentras po tayo nagiging close sa ating Panginoon, dapat yung ating pong pagtitiwala, ay yung ating pananalangin ay nagpa-prosper din. No? Nasubukan nyo na bang mag-pray ng 30 minutes? Siguro, hindi siguro, no? Meron na bang nag-pray ng 30 minutes dito? Yung walang problema, ha? Kasi pag may problema, siguro, baka hindi lang 30 minutes, pastor. Buong maghapon, nag-pray talaga ako. Yung walang problema. Yung normal days, everything is okay. Ang dami kanina tumaas eh. So, try nyo. Kahit walang problema, walang pangangailangan, okay ang lahat. Minsan kasi, kaya dumarating din ng maraming pagsubok, maraming problema sa maraming tao, nakakalimutan. Nakakalimutan kasi siya. So brothers and sisters, napakahalaga po ng bahaging ito ng ating buhay. Kapag tayo po ay nananalangin, tayo ay may kapayapaan. Kapag may kapayapaan, mayroon po paglago sa biyaya. So, bilang isang ilustrasyon, ang halaman, di ba? Ano ang kailangan ng halaman? Water. Number 1 daw. Water, ano pa? Sunlight, ha? Photosynthesis? Galing naman. Bubuyo. Pollination. Galing, ha? Talagang mga advanced ng mga So, nakita natin mga kapatid, basic. Basic yung pangangailangan ng tubig. At tulad po tayong mga Kristiyano, mga kapatid, para tayong mga halaman, na kung wala ang tubig, na tulad po ng pananalangin, ay hindi po tayo lalago. So brothers and sisters, remember that relationship basically is through prayer. So, ganun kapag close tayo sa isang tao, madalas yung communication, pagkakamustahan, nagkikita, ganun din po yun sa Panginoon. Kapag tayo ay malapit sa Diyos, ang ating prayer life po ay malakas din. So, minsan kasi nagiging yung dapat hilingin natin. Minsan kasi, actually, we didn't know how to pray. Ang katotohanan, hindi po tayo sanay manalangin. Kaya nga, the only, yung one thing, di ba? Merong, ano yung itinuro ng ating Panginoon? How to pray, di ba? Ganito kayo manalangin. Hindi ba kayo nagtataka, hindi na isulat sa Biblia kung paano kayo mag-preach? Di ba? Hindi tinanong ng mga disipulo na turuan niyo po kaming mag-share ng gospel. Turuan niyo kami na hindi. The only thing that God teaches, na number 1 is teach us how to pray. Kasi sabi niya, ganito kayo manalangin. Kaya napakahalaga po ng pananalangin, mga kapatid. So pangalawa, tayo po ay lumalago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So kanina binasa doon sa ating scripture reading doon sa 2 Timothy 3:16, Sabi, all scriptures, ang lahat po ng salita ay hiningahan. Bakit hininga? Ibig sabihin, may buhay. Paano nyo ba malalaman ng tao pagpatay na? Diba? Sa ilong, pinapakinggan kung humihinga pa. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Ang salita po ng Diyos ay nangungusap, kumikilos, minsan sa yung iba dito na matatagal ng mananampalataya, sa panahon ng ating mga devotion, sa panahon na may problema tayo, minsan pag nagbabasa tayo ng Biblia, somehow
pag nabuklat natin yung isang bahagi ng Biblia, nangungusap ang Diyos. No? So sometimes, in God's Word, no, nangungusap talaga siya. Kaya nga, napakahalaga po nung ating pagbabasa ng Biblia. No? Minsan kasi, paano ba tayo paano ba mangungusap ang Diyos sa atin? Ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay nasa langit. Ang Diyos ay hindi nakikita. Diba? Hindi natin siya physical na nakakasama. Pero mga kapatid, through His words, doon po natin makikita. No? Kaya nga napakahalaga nung ating pagbubulay-bulay at pagbabasa ng Biblia sa bawat araw. Ang salita ng Diyos ay gabay, ilaw at pagkain ng ating kaluluwa. Ang edukasyon pong Kristiyano ay nakaugat sa Biblia. Dito tayo natututo ng katotohanan, katwiran at kabanalan. Kaya po, minsan, ang problema ngayon, maraming mga denomination na merong silang tinatawag na mga extra. No? Extra. Pag sinabi mo extra rice, di ba? Dagdag, bukod, no? Extra biblical, no? Na hindi po nakasulat sa Biblia, pero ito po ay ginagamit nilang saligan ng kanilang pananampalataya. So marami pong mga denomination na gano'n. So makakarinig kayo ng mga sikat na pangalan na may mga, pag nagpipreach sila bukod sa Bible, meron silang binabanggit na sulat ni ganito, sulat ni ganyan. No? Pero mga kapatid, ang mahalaga po dapat ay yun lamang kung ano ang itinakda po ng Biblia. Kung ano ang sinulat, dahil yun po ang salita ng Diyos na dapat natin pag-aralan para tayo ay lumago. So habang lumalalim po tayo sa pananampalataya, dapat po lumalalim din ang ating kaalaman. Pag-aaral ng kanyang salita, lumalawak ang ating kaalaman. No? Minsan kasi, so mamaya, masusubok ang inyong mga kaalaman, no, sa pamamagitan ng mga Bible quiz, no, yung mga matatagal na dyan sa church, no. So, makikita dapat natin na habang lumalago tayo, dapat lumalawak din yung ating kaalaman, no. Baka ang mga kilala yung Bible character lang ay yung mga sikat, no. Yung mga hindi masyadong sikat, hindi nyo kilala. Okay lang kung hindi talaga kayo lumaki sa church. Pero kung matagal na kayo sa church, no, medyo dapat yata nadadagdagan. No? Baka kilala nyo si Mary and Joseph lang. No, si Noah. Solomon pa, sir. Ha? Si Solomon. Si Solomon. Yung mga sobrang sikat. Adam and Eve. No. Si Adam and Eve. Pag naman hindi nyo kilala si Adam and Eve, baka hindi nyo kilala si Ezekiel. Yan, yung mga ganon. No? Si Deborah. Yung mga ganon. No? Dapat habang lumalalim tayo sa pananampalataya at lumalawak din ang ating kaalaman. So mga kapatid, as a Christian, tayo po ay katulad ng mga estudyante. No? Kung ang mga estudyante natin, yung mga anak natin na nag-aaral, di ba? Nagkakaroon ng may mga repeater. No? Kasi hindi sila nakapasa sa mga exam. Maaaring hindi nakapag-aral mabuti. No? Ganun din po sa atin. No? Tayo po bilang mga mananampalataya, ang ating pong textbook ay yung Biblia. No? Kaya nga, minsan din, no? Isang challenge din po yun sa aming mga pastors. No? Kapag natatanong, no? Pag natanong ka at hindi mo din nasagot, di ba? Patay ka, pastor. Di ba? So, hindi po, kumbaga hindi po porket natapos ka na sa seminaryo o kailangan pa rin yung continuous na pag-aaral. No? At syempre, tumatanda din po tayo. Marami nang nakakalimutan. So, kailangan laging nagre-refresh. No? At ganun din po tayo. No? Madalas nga yung mga Bible verses, no? Alam natin yung thought, pero hindi natin alam yung mga verses talaga. No? So, talagang pong challenging ang pag-aaral. No? At kailangan po talaga nito ng panahon. No? At syempre yung desire. No? Kaya po yung panawagan natin sa ating mga devotion, Bible study, no? Tayo po ay makilahok. No? Makilahok tayo sa mga ganong gawain. So,
nakakasave na po kayo ng time nun. Pag umaattend tayo ng mga Bible study, mga devotion, kasi doon po sama-sama tayong natututo, no? At nakakapag-aralan. So, brothers and sisters, yung pangatlo natin ay lumalago tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pagsamba. Through worship. Ano ba yung nilagay ng anak ko? Growing in grace through worship. So, brothers and sisters, sa panahon ng pandemic, napakarami pong nauso na online worship. Na hindi na kailangang umalis ng bahay at the comfort of our own living room. Isang bukas nyo lang ng TV na smart. No? Kailangan may internet, manonood ng YouTube, at kung sino po ang gusto nyong pakinggan na pastor na swak sa inyong panglasa, ay yun na. No? Pero mga kapatid, ang sabi po ng Biblia ay let us observe, no, yung pagtitipon. No? Dumalo sa mga pagtitipon. So tandaan po natin yan. The Bible instructed us na dumalo sa mga pagtitipon. No? Kasi sasabihin mo, pastor, pagtitipon din naman yun eh. Online nga lang. No? Pero wala na pong wala nang pandemic eh. Wala nang reason para hindi magkita-kita physically. No? Kaya po dapat kung kaya natin, no, as much as possible, present po tayo doon sa mga gawain. No? At dahil po, ito po ay bahagi ng ating paglago. No? Ang sabi po doon sa Romans 12 verse 1, offer your bodies as living sacrifice. No? Paano mo ma-offer yung katawan mo kung virtual lang? Diba? So you must be physically present. No? Ang sabi doon sa awit 100 verse 2, worship the Lord with gladness. Oh, pupunta ka sa church, no? Malungkot ka naman, ang isip mo nasa ibang bagay, hindi po yun kapurihan sa Diyos. So dapat pagpasok natin sa church, no, paggising natin sa umaga, we are conditioned, no, na linggo ngayon tayo ay dapat nagpupuri ng may kagalakan. O kasi pastor, lukali tayo eh. Magluluto na naman ako. Diba? Huwag ganon. No. Kajojoin lang ang pastor eh. Kasama ako dun sa group 1 eh, na nagluto din eh. No. So, mga kapatid, lahat po ng ito ay pagpupuri sa ating Panginoon. So, offer your bodies. Ang sabi, lahat po ng pwede natin gawin sa abot ng ating makakaya ay ibigay natin sa Diyos, at ito po ay paraan ng pagsamba. No? Sabi po, ang pagsamba ay higit hindi lamang sa pag-aawitan o higit sa pagsisimba. Ito po ay pagbibigay ng buhay bilang handog sa Diyos. Sa pagsamba, natututo tayong ituon ang ating pansin sa Diyos, hindi sa ating sarili. Kasi po mga kapatid, kapag ang focus natin ay sa ating sarili lamang, no? Ang focus po natin ay sa atin, hindi po tayo makapagbibigay ng tamang pagsamba sa Diyos. Kasi, pastor, pag tayo nakatingin sa sarili natin, sasabihin natin, pastor, napuyat ako gabi. Pastor, hindi ako makagising ng maaga. Pastor, ito lang ang day off ko. No? Kapag tayo nakapokus sa ating mga sarili, mga kapatid, ang pagsamba po ay mahirap gawin. No? Pero tulad nga po ng dapat nating kinagawian, dapat nating point of view, no? Dapat mindset. No? Mindset. No? Dalas yung naririnig niyan. No? Mindset. No? Dapat po ang mindset ay para sa Diyos ito. Sa Kanya tayo nagsumasamba. Sa Kanya tayo nagpupuri. Kasi pag nakapokus tayo sa ating mga sarili, mga kapatid, hindi po natin magagawa ang tunay na pagsamba. Kasi, pagod na ako, napuyat ako gabi. Maaga pa lokali. Maaga, sa lokali pa naman tayo. Tapos sa sentro, ang hirap pumunta ng sentro. Mahirap ng bus, mahirap pang mag-park. No?
So, kapag tayo nakapokus sa ating mga sarili, lahat po ay mahirap. Pero kapag tayo ay nakapokus sa ating Diyos, no, magagawa po natin ang tamang pagsamba. Ang tamang pagsamba ay nagbubunga ng pagbabago ng puso at pagkilos. So, brothers and sisters, how is our way of worship? Nagbabago ba through the years? O nagpepedyo? No? Habang tumatagal ba, nakakabuo na tayo ng 4 na beses sa isang buwan? Habang tumatagal ba, present tayo linggo-linggo? O habang tumatagal, isang beses na lang isang buwan? Mairaos na. So, testing na, magkaroon tayo ng evaluation, brothers and sisters, kasi our topic is paglago. No? Paglago. So, nakikita ba natin ang ating mga sarili na nagbubunga, nagbabago ang puso at pagkilos? Kapag po ang isang tao ay may puso ng pagsamba, siya po ay lalago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo. Brothers and sisters, do you know that true worship, isa lang, true worship is obedience. Hindi po yung pagkanta natin ng praise and worship, hindi po yung pagtaas natin ng ating mga kamay, no? Hindi po yung physically present lang tayo. True worship is obedience. Nasusunod ba natin? Kaya nga, alam nyo, when we talk about growth, duktong-duktong kasi yan eh. Nakita nyo, first stage, prayer, building relationship. Second is the word. No? Tapos, yung third natin is worship. Paano mo malalaman ang tamang pagsamba kung hindi mo alam ang word? No? Paano ka magkakaroon ng kagustuhan sa pag-aaral, sa pagbabasa ng Biblia without the relationship through prayer? No? So, ang buhay mananampalataya, mga kapatid, mahirap. Kasi you must follow, no, yung may mga step po kasi yan. But mind you, brothers and sisters, no, if we emerge ourselves, yun lamang kasi. No, try to emerge. No, nandiyan ka na. Nandiyan ka na sa sitwasyon na yan. Naging mananampalataya ka na, nakakilala ka na sa Diyos. Emerge. No? Gawin natin yung ating partisipasyon. No, gawin natin yung ating tungkulin bilang mga mananampalataya. So, mga kapatid, lahat tayo may cellphone. No? Sino walang cellphone dito? Kung wala, sige, bibili mo na. Bili mo ng cellphone. Ha? Kala ko cellphone. No. Kung meron ditong walang cellphone na adult tayo, hindi bata, bibili mo ng cellphone. Umilitsyon nga! Umilitsyon nga! No, ganyan kabuti ang Diyos. Amen. Amen. Hindi lang tayo mabubusog sa ating spiritual, kundi may bisitang pangdanga. Salamat po sa sponsor. So, brothers and sisters, ang bawat mananampalataya ay tulad po ng isang cellphone. Sino mga nakabagong cellphone na dito? iPhone, ano bang pinakabago? 17. May 17 na, tama nga. 15 lang ang alam ko. May 17 na pala. Oh, grabe. No. Mga kapatid, kahit kayo na iPhone 17, no, kahit naka-insured pa yan, no, kung lobat yan, walang charge, wala pong silbi. Kaya nga, mga kapatid, anong ibig sabihin nun? No? Yung ating pagsamba sa every Sunday, it's our way of charging up. No? Yung ating pagbubulay, pakikinig ng mensahe ng Panginoon, ito po ay parang baterya tayo na kailangan i-charge. No? I-charge po na tayo ng ating Panginoon. No? Tulad po ng Kristiyano, kailangan po mapuno sa pamamagitan ng pagsamba upang manatiling buhay at masigla.
So brothers and sisters, napakahalaga po ng pagsamba. Tandaan niyo po ito, you cannot grow alone. Hindi po yung totoo. Yan po ang katotohanang pilit na binabago ngayon. Na basta matuto ka lang mag-pray, magbasa ng Bible, hindi mo kailangan ng fellowship. Hindi po totoo yun. Yung hindi mo kailangan magkaroon ng isang church, hindi mo kailangan maging isang miyembro ng isang simbahan, hindi po totoo yun. Kasi po, wala kayong makikita sa Biblia, no? Especially in the early churches, no? Yung mga naunang mananampalataya, sila po ay nagtitipon sa bahay-bahay. No? Wala pong mga physical mga simbahan noon. Pero may mga house churches po, may mga groups, no? May mga synagogue, doon sila nagtitipon-tipon. No? Kaya hindi po model, no? Hindi po model na ikaw ay Kristiyano at wala kang church. No, I believe God. Sabihin niyo, kapatid, imbitahan ka namin. Oh, hindi ko kailangan ng church. Maraming intriga sa church, maraming problema sa church. Natural. Tao yan Natural. Makasalanan ng mga yan No. Ang maling kaisipan ng maraming tao, kapag nag-church, akala nila mga banal, hindi. Ang church po ay lugar ng mga tao na makasalanan na binago ng Diyos. Amen? Amen. No, hospital yan. No? Hospital po yan. Ang church. No? Kaya lang, dapat, pag nandun ka sa hospital, gumagaling ka. No? Ano yung nagtatapong ka lang ng pera? No? Nagpa-confine ka, tapos 1 week ka na doon, hindi ka gumagaling. 1 year ka na doon, nagbabayad ka lang ng doktor, nagbabayad ka ng upa, ng rooms, no? Yung dextrose mong pagkamahal-mahal, yung gamot mo, yung pagkain mong hindi malasa, no? Ano yun? No? Nagsasayang ka ng panahon? Hindi. Kailangan, pag natin ka sa ospital, gagaling ka. No? Kaya ganun po yan mga kapatid. Minsan, we take it for granted. No? It's very simple, very basic. Pero madalas yung mga basic na ito yung nakakalimutan natin mga kapatid. And lastly, lumalago tayo sa pamamagitan ng pagmamahalan. Ang sabi po, pag-ibig ang susi ng lahat. In John 13 verses 34 to 35, ang sabi ng Panginoon, new commandment is been given to you. No? Bibigay ko sa inyo ang bagong kautusan, love one another. Dahil sa pagmamahalan nyo, makikilala kayo na kayo ay aking mga disipulo. So mga kapatid, as believers in Christ, napakahalaga po ng partisipasyon ng pag-ibig. Dahil kung walang pag-ibig mga kapatid, wala pong paglago. Amen? Kasi unang-una kahit hindi mo na sa kapwa, pag-ibig o kapwa mananampalataya, pag-ibig mo na sa Diyos. Diba? Yung sinabi natin kanina, yung pagdalo sa church, pagpunta sa church, pag-aaral, pananalangin, hindi mo yan lahat magagawa kung wala kang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, very simple, pero nakita nyo, you need this one to carry on that one. Di ba? Magkakakonek po yan. Kaya po, sa atin po bilang mga mananampalataya, dapat trademark yung maibigin tayo. Pastor, ang hirap nga Ang hirap mong ibigin mahirap po pag nakapokus tayo doon sa tao Kasi syempre, iba-iba tayo ng karakter, iba-iba tayo ng upbringing, maging nga yung ating mga language. Diba? Pag nagsalita, akala mo, sa text lang, diba? Minsan yung text na i-misinterpret natin. Hindi pala ganun yung way niya kasi iba yung dialect niya, iba yung kinagisnan niya. Minsan, maraming mga pagkakataon na nagkakaroon ng misunderstanding. But through loving one another, mga kapatid, anong sabi? Love conquers all.
Diba? Kailangan natin ng malaking P. Ano yung P? Bukod sa puso, pasensya. Oo. Magpasensyahan lang. Sabi niya, ang sikreto ng mahabang pagsasama ay dalawang taong mapagpasensya. So, ganun din pamilya tayo eh. May mga times na nagkakaroon ng misunderstanding pero pagpasensyahan, bygones be bygones, pero mga kapatid, ang tandaan natin, iwasan natin yung nagtatagal yung mga problema, nagtatagal yung mga hindi pagkakaunawaan at yung pagkakabahabahagi. Iyon ang kabilin-bilinan sa atin bilang church. So, ang isang pamilya na nagmamahalan ay lumalakas. Ang isang simbahan na nagmamahalan ay lumalago. Amen? So mga kapatid, magmahalan po tayo. Magkaisa. No? Yung mga yun, gusto ko talaga magmahalan yung mga yun. Oo. Si Daddy Jimmy, ano agad. Ano agad talaga eh, no? Mahalang bilang magkakapatid. Yun. Specific. Wala namang masama pag tumating ang panahon na, ano, di ba? Mas maganda yun. Okay. So mga kapatid, sa atin pong pagwawakas, tayo po ay lumalago sa biyaya ng Diyos, hindi po sa pagkakataon lamang. Hindi po ito coincidence, no? Ang paglago po ay hindi po yan nangyayari basta-basta, no? Hindi po ito kusang nangyayari. Kailangan po natin itong pagsikapan sa tulong ng Banal na Espiritu. Sa pananalangin, lumalago ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sa Kanyang salita, lumalago ang ating kaalaman sa pananampalataya. Sa pagsamba, lumalago ang ating puso sa pag-ibig sa Diyos. Sa pagmamahalan, lumalago ang ating komunidad bilang isang katawan ni Kristo. So brothers and sisters, the challenge for us right now sa pagdiriwang po natin ng Christian education ay huwag lamang tayong maging tagapakinig. Huwag lamang tayong taga-upo. No? Mga taga-Zimbabwe. No? Alam niyo ang Zimbabwe? Zimbabwe. No, wala na si Sandra eh. No? Kinamusta ko siya. Taga-Zimbabwe talaga si Sandra. Pero ano yun, hindi yung Zimbabwe. No? So, huwag tayong manatili sa isang kalagayan na tagapakinig, tagapamasid. Maging aktibo po tayo mga kapatid. Aktibong mag-aaral ng Diyos, lumalago araw-araw sa Kanyang biyaya upang maging buhay na patotoo ng Kanyang pag-ibig. So brothers and sisters, as we celebrate Christian education, no, let us begin now. Let us begin na magkaroon tayo ng mas malalim, no, na prayer life, no, pag-aaral ng Biblia, pagsamba, at higit na pagmamahalan sa bawat isa. Tayo po, ito po ang mensahe ng Panginoon. To God be the glory. Amen.